sa may Keka, pag-uusapan natin ang kaso ng tinatawag na paninirang puri. Ano nga ba ang laban ng isang tao kapag pangalan o reputasyon na niya ang tinitirat nakataya? Para sagutin yan, makakasama natin si Attorney Mel Santamaria. Magandang tanghali, Attorney. Magandang tanghali sa iyo, Rafi. Unang-una, linawin natin muna, ano po ang pinagkaiba ng libel sa slander, Attorney? Alam mo, ang libel ay isang uri ng defamation. At sa matter of fact, pareho lang yan. Libel at slander ay isang uri ng defamation. Ano ba una ang defamation? Ito ay isang malisyoso at sinasapublikong paratang ng isang krimen, bisyo, depekto, totoo man o katang-isip lang, kalagayan, katauhan ng isang tao at nagdudulot sa taong ito ng kahihiyan, kasiraan ng pangalan at contempt. Pag-contempt ng ibang mga tao, kasama na rin dito, Rafi, ang pagdudungi sa memory, sa alaala ng isang patay na tao. At kung isinulat yan, iyan ay libel. Kaya kung nakikita natin kung pinapadala ka ng Facebook o Twitter o sa mga newspaper at sinulat yung mga malisyosong paratang na yan, iyan ay libel. Pero ang slander, bunga nga lang, laway lang. Kung laway lang o deed lang, kung may nasabi sa iyong seryosong bagay na nagdudungi sa iyong pangalan, slander yon. O kung kayo sinampal ka, hindi ka naman nasugatan, yon, slander by deed yan. Kasi napahiya ka doon. Kaya yan ang kaibahan ng dalawang yan. Okay, paano naman po, Attorney, halimbawa, nagsasabi ng totoo, ang isang periodista, sinulat niya isang bagay na nakasira doon sa tao, pwede ba siya mag-file ng libel kahit na totoo po yung mga sinusulat? Alam mo, maganda yung tanong mong yan. Kasi kung normal lang, ang bawat paratang ay ituturing muna ng batas na malisyoso. Kung hindi mapapakita na merong mabuting intensyon to o magandang motibo sa pagsasalita, no? Pero kung ang tinutukoy natin ay mga public officer, mga tao sa gobyerno, dalawa dapat ang ma-prove dyan. Ang falsity, ang di pagkatotohanan, at ang pangalawa, actual malice. Kaya kahit na hindi totoo, pero hindi mo na-approve yung actual malice, absuelto yung sumulat kasi public officer yan. Pero sa mga normal na tao, ipagpapalagay muna na may mali siya at dapat patunayan na totoo nga ito at meron namang good intention o justifiable motive pagsasaad dito. Okay. Paano naman po yung mga naninira sa Facebook, sa Twitter? Paano ho yung kasong yun? Anong pwedeng may isampa sa kanila at paano ho habulin yun? Yan, Rafi. Kita mo ang Facebook, sinusulat mo yan. Ang Twitter, sinusulat mo yan. Ano sinusulat mo? Baka nagsusulat ka dyan ng isang paratang o statement na nakakapagdungis sa katauhan ng isang tao. Libel yan, Rafi. Okay. Maraming salamat po, Attorney Mel Santamaria. Magandang araw po. Maraming salamat sa iyo, Rafi.